Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana pa'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Aquarius, wow, napakaganda. Parang panay-panay ang labas ni transformation energy. So most likely, yung parang meron sigurong planetary influence, no, ang changes ngayon sa buhay ng sangkatauhan, ano, kasi parang nakailang signs na ako at panailabas si transformation energy, at ang nilalabas ng energy na to, very bright, vibrant, but very positive na energy, no. So most likely, yung mga pagbabagong mangyayari sa buhay ninyo is positive changes, no? Maaaring magkakaroon ng pagbabago dito sa ibang sitwasyon sa buhay ninyo, at yan ay pagbabagong mas makakabuti ng inyong sitwasyon. Very optimistic. So, what else? We have commitment. Ayan. So, ang iba siguro sa inyo dito, maaring commitment ito with your person, no? Or sa person ninyo, sa relationship, no? Link sa relationship. So, siguro maaring ang iba sa inyo dito ay mag-aasawa na, magpapakasal na. Siguro din merong business partnership dito, magko-commit kayo with someone to be business partners, maaaring ganon. So, congrats to that. We have clarity. Yan, Aquarius. Magkakaroon na ng kalinawan ng inyong isipan sa ngayon. Maaring may mga sitwasyon sa buhay ninyo na parang naguguluhan kayo. Hindi ninyo maintindihan kung ano ang gagawin ninyo, or hindi ninyo ma-pinpoint sa sarili ninyo siguro kung ano ang uunahin ninyo. No, maaring may gano'n, may muddled mind energy kayo. Pero, with this energy, nagsisignify ito na there is clarity coming your way. Kaya magiging malinaw na ang lahat, and you will see the clear direction of where you are heading, no? Ibibigay sa inyo ng Divine Universe dito yung sign na doon kayo dapat pumunta, or yung sign kung saan kayo dapat maunang pumunta, no? Something like that. We have Aragonite, release your emotional baggage. Maaring ito ang unang dapat ninyong gawin. Kasi, yung mga emotional baggages na yan, may hatid na negative energy yan sa atin, di ba? Yung mga sama ng loob pa natin yan, yung mga nakaraan nating experiences, bagahin natin, bit-bit natin yan, pero hindi naman na yan nakakatulong sa atin, no? Kaya ngayon, it's about time na to release your emotional baggages para siguro na makapagsimula na kayong makapag-move on, or makapag-heal muna kayo, and eventually you will move on with your life. Maaring ito, ng pagre-release ninyo, isa yan sa isa yan sa gagawin ninyong pagbabago sa buhay ninyo, 'di ba? Kasi kapag nag-release ka ng something sa buhay ninyo, mas gagaan ang inyong pakiramdam. Kasi bagahe nga ito eh. So, big sabihin, pakiramdam ninyo yan mabigat, no? Mahirap, mabigat, difficult. Kaya, kapag na-let go nyo na yan, bagahe na yan, for sure, gagaan ang inyong pakiramdam. Kaya, instead of harboring that emotional baggage sa sarili ninyo na nagpapahirap na din naman sa inyo, i-release nyo na yan. I-let go nyo na yan, no? It's easy said than done. That's very true. Pero, kung yan ang kailangan ninyong gawin para maging maganda ang inyong pakiramdam, then wag na kayong mag-atubili. Go for it. 'Di ba? So, what else? We have rose quartz. Open up your heart. Ayan. So, for you to be able, 'di ba, to open up your heart at mamayanin muli ang pag-ibig, ang pagmamahal, you really need to release your emotional baggages, emotional wounds, no? Yung mga resentments ninyo, yung mga kung ano-ano pang hinanakit, galit, whatsoever, na nagpapahirap na lang din naman ang inyong pakiramdam, 'di ba? Kasi how can you open your heart, 'di ba, for love, or how, and even for self-love, 'di ba, kung masakit pa rin sa inyong kalooban ng mga nangyari in the past. So, it's about time na, no, to give yourself an opportunity to love again, or maging maluwag man lang ang inyong pakiramdam,
maging maaliwalas din ang inyong pag-iisip, no? So, you really need to let go of this. So, what else? We have Unakite, live in the now. Maaari talaga, no, na focused pa rin kayo or malaki pa rin ang impluwensya ng inyong nakaraan experience sa ngayon. No, maaari ngang yun pa rin ang lagi ninyong iniisip kung ano ang nakaraan na, kung ano ang tapos na, maaaring yun pa rin talaga ang laman ng isip ninyo. Maaari din, ang iba din sa inyo, so focused naman on making plans or setting intentions for the future, pero impractical din yon. Kasi 'di ba wala din, hindi rin natin alam kung ano ang parating eh. We don't even know kung ano ang mangyayari mamaya or bukas or sa makalawa. Kaya parang it's not practical din na mag-spend tayo ng a lot of time doon sa pagpaplano ng kung ano ang or gagawin natin sa future, 'di ba? Kaya ang panawagan sa inyo dito, live in the now. No, live in the now, experience everything na nangyayari sa buhay ninyo sa ngayon or yung kung ano ang nag-unfold sa buhay ninyo right at this time. Kasi sa ngayon, marami tayong magagawa, no? The powerful time is now. 'Di ba? Kasi mababago natin ang ating sitwasyon sa ngayon. We can do something to change, 'di ba? Then our current situation, mas mapapaganda pa natin 'yan. Lalo, no, para pagdating ng future, mas maganda na yung ating kalagayan. Kaya, let's focus on the now. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap dito. Kasi maaaring sa sobrang focus ng iba sa inyo sa past and sa future, maaaring maraming magagandang pangyayari sa ngayon ang nami-miss out ninyo, hindi ba? What else? We have the moon energy. This moon energy, ibig sabihin nito na merong mga intuitive messages, downloads na pinapadala sa inyo ang universe to guide you on how you're going to navigate your current circumstances sa buhay ninyo. So, pay close attention doon sa mga intuitive messages na napipick up ninyo, doon sa mga mensahe ng Divine Universe na binibigay sa inyo kasi gabayan sa inyo. And even sa inyong panaginip, no? Pinapadalhan kayo ng mga informasyon through your panaginip. Kaya, importante na magpa-pay attention din kayo sa mga elements sa inyong panaginip, no? Yung mga nakikita ninyo at yung kung anong natatandaan pa ninyo, no? Natatandaan pa ninyo ng mga elemento. Pagising ninyo, make sure na isulat ninyo yan at kung may oras na kayo or maybe you should make time for that na mag-Google ninyo, no? Kasi marami na din sa Google ang nag-e-explain ng ibig sabihin ng mga elements ng ating panaginip, no? At because that could be your reference or yan ay magiging gabay ninyo, okay? We also have the star energy. Napakaganda naman, Aquarius. Kasi sa star, wish fulfillment energy ito. So, siguro may mga wishes kayo dito na magka-come to fruition. Meron kayong mga heart's desires dito na ibibigay na sa inyo ng universe. Okay, it feels like you are going to be very grateful sa ngayon. Magiging masayang-masaya kayo in the end. Kasi nga, meron ng wish kayo na ibibigay na ng universe. So, what else? We have Ace of Inspiration. Wow, napakaganda. Bagong simula ito si Ace of Inspiration. This is a new beginning energy. And look at that. Dalawa pala yung new beginning energy natin. Kasi sa star energy is also a new beginning energy. There is new hope, new inspiration, new life, no, new beginning na binibigay sa inyo ang universe at this time with the star energy. And this Ace of Inspiration is also a new beginning as well, no? New beginning energy. So, maraming ideas, bagong ideas ang paparating sa inyo. Maaring yung mga ideas na yan ang magiging daan para kayo ay makapagsimula din ng bagong endeavor, bagong negosyo, no? Mga bagong plano ang magagawa ninyo din sa ngayon. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.